Nakikita ng aming mga kapitbahay ang aming magandang bahay at iniisip nila na nakamit na namin. Hindi nila alam na isang nawalang sweldo na lang kami mula sa foreclosure. Nagtatrabaho ako sa isang bangko na humahawak ng pera ng ibang tao buong araw, pagkatapos ay uwi sa mga walang laman na account. Binili namin ang bahay na ito noong mayroon akong mas magandang trabaho sa bangko. Pagkatapos ay dumating ang demotion at pagbawas ng sahod, ngunit ang mortgage ay nanatiling pareho. Ngayon kami ay nakulong sa isang magandang bilangguan na bahagya naming kayang bayaran. Tinanong ng aking anak na lalaki kung bakit ang kanyang mga kaibigan ay nakakakuha ng mga bagong gaming system at kami hindi. Sinabi ko sa kanya na nagsisave kami para sa mga mahahalagang bagay, ngunit talagang pinipili namin sa pagitan ng mortgage at groceries. Nagsisimula na siyang makakita sa aming maingat na mga kasinungalingan. Ang aking asawa ay umiiwas sa mga nanay sa kapitbahay na nagpaplano ng mamahaling brunch at shopping trip. Gumagawa siya ng mga dahilan tungkol sa work schedule. Ngunit talagang hindi namin kayang bayaran ang $20 na salad at designer na kape. Humahawak ako ng milyon-milyong dolyar araw-araw sa bangko, pagkatapos ay uwi sa mga abiso ng overdraft. Ang irony ay hindi nawawala sa akin, pinagkakatiwalaan ako ng kayamanan ng mga estranghero, ngunit hindi ko maayos ang pananalapi ng aking sariling pamilya. Ang mga kaibigan ng aming anak na babae ay may mga masalimuot na birthday party sa trampoline park at indoor playground. Kailangan naming tumanggi sa mga imbitasyon dahil hindi namin kayang bayaran ang mga regalo, hayaan mo ang magbalik ng mga party. Ang patuloy na stress ay literal na nagpapasakit sa akin, sakit ng ulo, insomnia, mga issue sa tiyan. Sinasabi ng aking doktor na ito ay pagkabalisa, ngunit talagang ito ay ang pangamba ng pagbagsak ng pananalapi na nakikita bilang mga sintomas ng medikal. Natagpuan ako ng aking asawa na nakaupo sa madilim na living room pagkatapos ng hating gabi, nakatingin lang sa pader. Ang bigat ng aming lihim na pakikibaka ay naging masyadong mabigat upang dalhin ng mag-isa. Nagkaroon kami ng aming unang tapat na usapin tungkol sa pera ng gabing iyon. Wala nang pagpapanggap, wala nang pagtatago ng mga credit card statement. Ang katotohanan tungkol sa mga payday loan, ang mga maxed out na card, ang patuloy na pangamba. Ang aking mentor na si Marcus ay isang customer sa aking bangko. Napansin niya na palagi akong mukhang stressed sa kabila ng pagtatrabaho sa pera buong araw. Ang pakikibaka ng empleyado ng bangko ay totoo, sabi niya. Nandoon din siya. Ipinaliwanag ni Marcus na ang mga trabaho sa bangko ay nagtuturo sa iyo na humawak ng pera, hindi bumuo ng kayamanan. Pinadadali mo ang mga pangarap sa pananalapi ng ibang tao habang ang iyo ay tumitigil. Kailangan mong magtrabaho sa iyong sariling imperyo. Itinuro niya sa akin ang tungkol sa financial coaching gamit ang aking kaalaman sa bangko. Naiintindihan ko ang mga sistema ng pera ng mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga tao. Kailangan ko lang magtrabaho para sa aking sarili sa halip na sa bangko. Ang aking unang kliyente sa financial coaching ay nagbayad sa akin ng $500 para sa isang plano sa budget. Higit sa isang linggo ng trabaho ng bank teller para sa isang session. Sa wakas ay binabayaran na ako para sa aking kaalaman, hindi lamang sa aking oras. Lumikha kami ng isang tunay na plano sa pagbabayad ng utang ng magkasama. Wala nang paghuhula, wala nang pagtatago mula sa mga tawag sa koleksyon. Ang bawat dolyar ay may layunin at inaatake namin ang aming utang bilang isang nagkakaisang koponan. Binayaran namin ang aming unang credit card ng ganap. Ang panonood ng balanse na yon na maging zero ay mas kasiya siya kaysa sa anumang sweldo mula sa bangko. Ang mga kadena ng utang ay nagsisimula ng masira. Ang aking coaching business ay lumago sa pamamagitan ng mga referral. Sa lalong madaling panahon ay tumutulong ako sa maraming kliyente lingguhan. Ang aking asawa ay humawak ng pag-ischedule at admin, kami ay naging mga kasosyo na nagtatayo ng aming hinaharap ng magkasama. Nag-refinance kami ng aming mortgage sa isang magagawang pagbabayad. Ang patuloy na pangamba ng foreclosure ay nagsimulang kumupas. Ang aming magandang bahay ay naging isang lugar ng kapayapaan sa halip na gulat. Ang aming anak na babae ay nagkaroon ng kanyang unang tunay na birthday party kasama ang mga kaibigan. Ang pagtingin sa kanyang tumawa at maglaro ng walang mga limitasyon sa pananalapi ay mas maganda kaysa sa anumang material na pag-aari. Sa wakas ay nagbibigay na kami sa halip na nagpapanggap. Sinimulan naming aktwal na tanggapin ang mga imbitasyon sa kapitbahay sa halip na gumawa ng mga dahilan.
Ang kalayaan na makisalamuha ng walang pagkabalisa sa pananalapi ay isang pakiramdam na halos nakalimutan ko na umiiral. Binawasan ko ang aking mga oras sa bangko upang tumuon sa aking coaching business. Ang takot ay totoo, ngunit ang pagbuo ng isang bagay na pagmamay-ari ko ay hindi kapani-paniwalang nagpapalakas. Ako ay naging isang financial educator. Ang kita ng aming coaching ay lumampas sa aking sweldo sa bangko. Binayaran namin ang lahat ng aming utang, bawat credit card, bawat pautang. Ang bigat na durog sa amin sa loob ng mga taon ay sa wakas ganap na nawala. Itinayo namin ang aming emergency fund sa 6 na buwan ng mga gastos. Ang patuloy na background na pagkabalisa tungkol sa pagkawala ng trabaho o mga emergency ay pinalitan ng tahimik na kumpiyansa. Ang tunay na seguridad ay nagbabago ng lahat. Nakuha ng aking anak na lalaki ang gaming system na gusto niya para sa kanyang kaarawan. Ang pagtingin sa kanyang kagalakan ay nagkakahalaga ng higit sa anumang material na pag-aari. Sa wakas ay nagbibigay na kami ng kasaganaan sa halip na pamahalaan ang kakulangan. Sinimulan naming magturo ng financial literacy workshop sa aming komunidad. Ang bawat pamilya na aming tinulungan na makatakas sa bitag ng house poor ay pakiramdam na nagpapagaling ng isa pang piraso ng aming sariling masakit na nakaraan. Ang aming mga anak ay naiintindihan na ang pera sa isang malusog na paraan ngayon. Nakikita nila ito bilang isang tool para sa pagbuo ng mga pangarap, hindi isang bagay na matakot o itago. Ang psychological shift ay nangyari ng natural sa pamamagitan ng aming pagbabagong anyo. Namuhunan kami sa aming unang rental property. Ang bank teller na house poor ay ngayon nagmamay-ari ng real estate. Ang pagbabagong anyo ay pakiramdam na hindi ka panipaniwala sa ilang araw. Ngayon ay nakikipagsosyo ako kay Marcus sa mga proyekto sa edukasyon sa pananalapi. Ang mag-aaral ay naging isang kasamahan at kaibigan. Sinasabi niya na nagko-coach ako ng may higit na empathy dahil naalala ko ang pakikibaka. Kinuha namin ang aming unang tunay na bakasyon ng pamilya sa loob ng mga taon. Walang pagkabalisa sa budget, walang pagkabalisa sa credit card. Lamang beach, tawanan at pagiging magkasama. Ang kalayaan sa pananalapi ay lasang hangin ng dagat at kapayapaan. Gumagawa pa rin ako ng ilang trabaho sa bangko dahil nasisiyahan akong tumulong sa mga tao, hindi dahil kailangan ko. Ang kalayaan na pumili ay nagbabago ng lahat tungkol sa trabaho. Ang layunin ay pumapalit sa desperasyon. Ang aming magandang bahay ay ngayon ay tunay na amin, hindi sa bangko. Ang mortgage ay magagawa, ang stress ay nawala. Ang dating aming bilangguan ay ngayon aming mapayapang santuwaryo. Sinimulan namin ang mga college fund para sa parehong anak. Ang generational cycle ng stress sa pananalapi ay nagtatapos sa kanila. Magkakaroon sila ng mga oportunidad na maaari lamang naming pangarap. Ang aking negosyo ay ngayon ay nag-empleyo ng ibang mga profesional sa pananalapi na naghahanap ng kalayaan. Ang bawat pag-upa ay pakiramdam na paghila ng isang tao mula sa pakikibaka na alam ko ng mabuti. Kami ay nagtatayo ng ibang uri ng kumpanya ng financial services. Ang mga kapitbahay ay iniisip pa rin kaming matagumpay, ngunit ngayon ito ay tunay. Ang pagkakaiba ay hindi na kami nagtatago ng pakikibaka, kami ay nagtatayo ng tunay na seguridad at kasaganaan para sa aming pamilya. Nagmamaneho pa rin ako ng isang makatuwirang kotse sa pamamagitan ng pagpili ngayon. Ang pagkakaiba ay ito ay isang desisyon, hindi isang limitasyon. Ang dating simbolo ng pakikibaka ay ngayon isang simbolo ng matalinong mga pagpipilian sa pananalapi. Ang bank teller na house poor ay natutunan na ang tunay na kayamanan ay hindi tungkol sa mga itsura, ito ay tungkol sa seguridad, kalayaan, at pagsira ng mga generational cycle ng takot sa pananalapi. Ipinagdiriwang namin ang mga tagumpay sa pananalapi ng hayagan ngayon. Bawat bayad na bill, bawat pamumuhunan, bawat milestone sa pagtitipid ay pakiramdam na panalo ng koponan. Ang pera ay hindi na aming kaaway kundi aming tool. Ang patuloy na background na pagkabalisa ay pinalitan ng tahimik na kumpiyansa. Hindi na lamang kami nakaligtas, kami ay nagtatayo, lumalago, at lumilikha ng isang pamana para sa aming mga anak. Ngayon kapag iniisip ng aking mga kapitbahay kaming matagumpay, tama sila. Ngunit ang tagumpay ay nagmumula sa tunay na seguridad, hindi maingat na pagtatago. Ang bahay ay mukhang pareho, ngunit ang pundasyon ay ngayon ay hindi matitinag.